Tingnan ninyo ha kung paano niya baliin yung katotohanan. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, pwede po bang mahingi ang inyong subscribe at huwag kakalimutan, pindutin ang notification bell para ma-notify ka pag meron tayo mga ganitong uploads. Salamat kabayan! Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa. Yan. Nanindigan mag-isa. Eto na. Yung dalawang pagbabangka niya. Pagbabangka niya sa dalawang ilog. Tingnan nyo. 1. Upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Yan. Yan yung side. Kinakampihan niya pa rin yung mga loyalista. Pero ito yung pangalawa. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Mga Duterte. BBP Sara Duterte. So she wants both. Pareho gusto niya makuha. Paano niya ginawa? Through this video. Pero ang problema, merong magsisiwalat ng style mong bulok. May magsisiwalat ng katotohanan. Kaya ako, bilang tunay na Duterte supporter, kung kayo ay nagpapapaniwala pa rin sa ganitong klaseng pambubudol, ay may tawag sa inyo. Diba? May tawag po sa inyo. Kaya sana, wag na kayo magpabudol dito. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bigpit ang aking ginagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Yon. So talagang lagi niyang ipinapasok yung aking ama, aking ama, aking ama. Yung aking ama. So pinaninindigan niya pa rin, okay ang ginawa ng kanyang ama. Kaya kung kayo ay hindi natutuwa sa ginagawa ni Bongbong Marcos at boboto pa dito, malaking problema natin. Malaking problema natin. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Naku, ba't ka namin ang intindihin? Iniintindi na nga namin yung buhay namin eh. Iniintindi na nga namin yung pamilya namin. Iniintindi na nga namin jowa namin. At di ba naman ikaw, intindin ka pa namin? Alam mo bakit niya sinabing intindihin siya? Intindihin siya na siya ay Marcos, pero ayaw niya na sa kapatid niya. Pero gayon pa man, kailangan kayong mga loyalistang bumoto sa kanya. Kayo, kung kayo mga loyalista, boboto pa rin sa kayo sa ganyan, at iniwan na yung pinaka-amo ninyo si BBM, ewan ko lang sa inyo kung boboto pa kayo sa kanya. Ito ang tinatawag mo na hindi mainit, hindi malamig. Lukewarm, ika nga. Diba? Kung kayo naman ay mga supporter ng ni VP Sara Duterte at magpapaloko pa rin na kaibigan ito ni VP Sara Duterte, ewan ko na lang. Hindi ko alam kung ano tawag sa inyo. Nagpabudol na kayo nung una, magpapabudol pa rin po ba kayo? Basta alam ko, huling sinabi ni VP Sara Duterte ay never again to Marcoses. Hindi ko niya sinabing never again to Bongbong Marcos. Sinabi niya never again to Marcoses. Kung kayo, hindi pa rin nyo nababasa yun, at di nyo pa rin nauunawaan yung ibig sabihin ni VP Sara Duterte, malaki talaga problema natin. Ayan. Ngayon, ang tanong, ito. Ang tanong, totoo ba na talagang umalis na siya sa partido ni BBM? Kasi yan ang pinalalabas niya dito, umalis na siya. Mas pipiliin na lang daw niyang ano yung kanyang term? Mag-solo sa pangangampanya, mag-solo sa politika. Tama, mali? Ito yung nilabas niya 2 days ago, eksaktong araw o kinabukasan, umaga, after i-announce yung siya ay kasama sa Senate slate ng kanyang kapatid. In-announce ito. Biglang lumabas ito, biglang nagbago siya ng isip. Di ba? Pero ang tanong, totoo ba na sinasabi niya na mahirap ba maging solo, ibig sabihin magsosolo na siya, hindi na siya sasama sa Senate slate ng kanyang kapatid? Totoo ba yun? Hindi ako magsasabi sa inyo kung totoo yun o hindi. Si Abalos siya magsasabi sa inyo. Ayan yun, nagpunta ho siya. Ano kinugnayan kay Senator Amy? Tandaan nyo, sa video ni Senator Amy, ano sabi niya? Ano sabi ni Senator Amy sa video niya? Balikan natin! Ayan, sa gitna. Pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa. Hindi madaling tumayong mag-isa. Sa kampanya. Sa kampanya. At sa politika. At sa politika. Mahirap daw yung mag-isa. Di ba? Mahirap daw yung mag-isa. Kaya kahit ano, maninindigan siya kasi yun daw ang turo ng kanyang ama.
Eh, ang tanong, bakit kahapon lang kasama mo si Abalos? Bakit lang kahapon lang kasama mo si Balimbing Tolentino? Bakit kahapon lang kasama mo itong si Villar? Bakit kahapon lang kasama mo to si Binay? Sino ba sila? Senate slate ni BBM. Tapos may paandar ka na mahirap ang mag-solo? Mahirap ang magsarili? Uy. Ano sinasabi mo nagsasarili ka? Ayan oh! Kasama mo! Sinungaling naman mong madam. Ayan oh, enjoy na enjoy ka. Kasama ang mga balimbing. Kasama si Abalos. Kasama si Villar. Bakit kanyo? Ibig sabihin lamang po niyan mga kababayan, yung video niya na mahirap ang mag-isang mangampanya. Mahirap ang mag-isa. Hindi totoo yun. Naglilibot siya kasama pa rin ang Senate slate ni BBM. Eh, kinakarantado naman tayo eh. Binubudol mo na naman kami, Madam Senator Amy. Ano to, lokohan talaga? Sa bagay, madaling maloko yung mga loyalista. Yung mga tanso. Ayan oh, gaguhan po ba ito? Yan ang tinatawag mong ganid sa kapangyarihan. Ganyan no mga politiko sa atin, sa bayan natin. Puro ganid sa kapangyarihan. Katulad dito si Senator Amy. Oh, bakit kanyo nasasabi kong ganid sa kapangyarihan? Alam niyo kung bakit? Oh, kunwari, aalis siya sa BBM slate para makuha ang amor ng mga Duterte. Pero, pag nag-iikot, kasama pa rin siya sa BBM slate. Ganid talaga. Bakit kanyo? Ibig sabihin, ginagamit pa rin niya ang makinarya ng kanyang kapatid. Mantakin mo, kung ako si Madam First Lady, magagalit ako. Okay, walang biro magagawa ako si Madam First Lady, magagalit ako eh. Mantakin mo, magsasaboy ka in public na you're leaving my husband, pero ginagamit mo yung makinarya ng administrasyon ng asawa ko? Kasi ganun talaga yung ginawa niya eh. Kunwari aalis siya, pero tandaan mo, bakit siya mga local government official, katulad nila Malapitan, ay kumakampi sa administration slate? Matik yan! Normal po yan sa lahat ng local government. Asahan mo, karamihan ng lahat ng local government, ang ikakampanya ay ang administrasyon na nakaupo. Kaya nga, sa kasaysayan ng Pilipinas, midterm election, yan ang pinaka dapat tumakbo ang mga kalyado ng administrasyon. Because after the midterm election, dyan nasisimulang bumagsak ang administration ratings. Pero habang midterm election, malakas ang kapangyarihan ng administration. Although, phenomenal itong administration na ito. Bakit? 2 years pa lang pabagsak na. 2 years pa lang bumabagsak na yung ratings. Mas mataas pa yung vice-presidente. Ganun ba yung Senator Amy? Na kunwari, i-deny mo na ikaw ay kasama sa BBM slate, pero ang totoo, sumasama ka pa rin sa kampanya ng BBM slate? Tanungin ko kayo mga kababayan, anong tawag nyo dito? Pambansang prutas. Mangga. This is a perfect example of mangga. Manggagamit. Manggagamit kay VP Sara Duterte at manggagamit sa kanyang kapatid, sa makinarya ng kanyang kapatid. Kung talagang seryoso siya na I will run as an independent candidate, hindi ako sasama sa Senate slate ng administrasyon na ito. Kayain mo yung mga katulad ni Ben Tulfo, nanindigan. Even if may offer sa mga Tulfo, narinig ko sa interview ni Erwin Tulfo, may offer talaga sa kanila na tulungan ang administration slate. Si Erwin, sumama. Bakit si Ben, hindi? Nanindigan si Ben, hindi, I'll be independent. Iyon ang tunay na independent. Hindi sumasama sa administration slate campaign. Alam ko na kagad sasabihin ng mga bataan ni Senator Amy. Hindi naman kampanya yan. O di sige, hindi kampanya yan. Diba? Hindi kampanya. Anong tawag mo dyan? Meet and greet.